Kauban na mayong adlaw. Welcome na usab sa ato ang sinima ng programang ang inyong konseho karon na dinatawang makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang sa pagpadangat sa ilahang mga gipaningkamutan, mga ordinansa o gauban pa mga programa alang sa kayuhan nato mga katawhan dinhi sa datong Dakbayan. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ginman sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Nya karon na mga igala ang ato ang makauban no sa ato ang inyong konseho karon na iban kay interesting ato ang mga paghahisgutan karon labi na nga maghatag kini og impormasyon no og pagpasabot kanato kabahin sa atong mga pang-inadlaw-adlaw makapikto kanato sa atong pang-inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton ug naman kayuhan welfare no sa kadaghanan nato dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Tumakauban karon ato ang higala gayud no og ingon man ang ato ang mabi-abiyon usab kaayong kagawad dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro ato ang chairman sa Committee on Public Order and Safety ingon man ang chairman usab sa Public Utilities kagawad Romeo Caliso. Kagawad, welcome back na sa atong programang inyong konseho karon. Imong pagpanimbaya sa atong mga suking tigpaminaw ug tiglantaw. Thank you very much and good morning, George. Ako ning kabarangay, no? Yes. Si George sa Barangay Patag. And I'd like to thank your office in inviting me here to represent the City Council. Yes. Para lang po atong maipaabot atong katawhan, we can share what we have done so far in the local government on important issues and concerns of local governance. Kaya I have learned that local governance is the true governance. Kaya Yes. da man gyud ta maabot ta katawhan. And of course, I'd like to greet my colleagues, of course, in the local government. Atong unahon gyud si Honorable Mayor Rolando Clarix Uy, our local chief executive. Of course, the head of the City Council, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Ug tanan nga akong mga esteemed colleagues in the 20th City Council. Of course, I know that they sent me here to share to our people and probably even our visitors what Cagayan de Oro City local government can do for them. Yes. Ona no and mo gini suki nato si kagawad kung mga musta ta in terms of kining sa tuang public utilities and of course sa tuang public order and safety no dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan. But una siguro ta mo dive in sa ato ang mga hilisgutanan na karon sa atong pangumustahan. Kumusta tuod si kagawad Romeo Caliso? Kumusta kagawad? In taon no, luwis sa Ginoo, maayaman po datong panlawas. Kay sa atong latest nga executive check-up, Yeah. mura na kay sensitive na gid ka sa uric acid. Oo. Ito nga, mag-diet gid kita para ang atong panlawas maayong buyag Yes. para padayon ang atong pagserbisyo sa That's atong right. katawhan. Yeah. So far, maayo man atong gi-enjoy atong trabaho and I'm doing my best to support our bureaucracy and of course the local government as a whole. Yes, no niya. Sa healthy ni kagawad kay murag aktibo pa gid ni siya with if it comes to healthy lifestyle, no gani murag kuan pa ni siya mag-jogging, ano mga kuan mga kining gimbuhaton no aron mamahimong healthy. And of course aron usab nga mas makapangalagad pa no sa ato ang mga katawhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro which is usa gina sa gilab pod ni kagawad. No, isip kuan kagawad chairman nining duha ka importante kay nga mga komitiba. Una-una ta dito sa kining public utilities siguro at least na ilakbitan siguro nato daan no kumusta yung tuod ang estado di ay sa dakbayan sa Cagayan de Oro kung magisugot kita sa peace and order kagawad. Ato mang
ma-observe no Mm. ang maayong lakaw sa atong peace and order. Kay of course despite the occurrence of some unavoidable events, Yes. generally our city remains peaceful. Peaceful. Yes. And it is safe not only to our constituents but Mm. also to our visitors. That's right. Kay makita man nato isag tuod na ay mga limitations, still we try our best to make our city indeed a safe place to go. That's right, no. So kuhay ka na, no, gani ka ng ato ang mga kapulisan na grabe ang pagpangampanya. Kaya doon naman gutoy sa pipila ka mga semana milabay murag adunay travel advisory ipagawas ang Canada. Di ko masayo po sa nga country nga aduna diri sa the whole Mindanao, no, isip part sa Mindanao, but generally, no, sa sigon pod sa ato mga kapulisan, of course sa chairman sa ato ang peace and order, generally peaceful man sabta niya kana kagawad ning reflect pod na sa kumpiyansa usab sa ato ang mga negosyante dinhi sa atong dakbayan, which is nagpadayon dayo sa mga ato ang kuan nagpadayon nato ang business permit renewal niya taas kay gihap kumpara sa nakalabay nga tuig kagawad. So kana nagpakita nga naay pagsalig og sakto ang ato ang mga kining policy and of course pagmintinar sa ato ang kapsay kalinaw din sa atong dakbayan. Tinuod ka na George kay imagine we have increased renewals Yes. of business permits. And kini no bisagani natay curfew. Yeah. Gusto gihapon sa katawhan nga maglingaw-lingaw ba bisag nanay curfew. Yeah. But of course tungod kay namang gid tay balaod karon no local law nga natay curfew. Yeah. Just to prevent especially the minors from being engaged into untoward incidents. Muto nana siya. Pero despite the imposition of the curfew, grabe kabibo ang Yes. ang night activities dinhi sa atong dakbayan, George. That means malinawon gyud ang atong dakbayan. That's right. Una, no, and pasalamatan sa kita no, sa atong ka-partner sa kining pagpatuman sa kahapsay kalina to ang mga law enforcers, ato ang mga men in uniform, nato mga kapulisan, kasundaluhan, man pa nato mga kaabang, and of course ato mga bipat, ato mga tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan nga nagsiguro gyud nga hapsay malinaw nato ang mga dapit, no. Siguro kagawad disog ta sa unahan hisgot usab kita kabahin usab kini sa public utilities kay I know concern ni sa kadaghanan, no, concern ni sa kining daghang mga kagay-anon. So sa imuhan ang gika-report usab dito sa kuan kagawa dito sa plenaryo sa konseho, imuhang gipamulong usa sa of course not just in Cagayan de Oro, Ma'am Sab, no, ang kining problema sa traffic, but nini ato nakita dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro usa sa mga contributor no sa kining traffic nga ato ang nabatis kining illegal kining parking, no, na sa itong mga kadalanan. So siguro aron usab nga mas siguro maedukar ug ngun man mapahimagnuan ang ato ang mga katawan kabahin usab ni kagawad, no. Yeah, kay daghan man gud nagreklamo na sa heavy traffic, especially during peak hours. Peak hours, yes. So and one of the prime contributors to traffic is kining parking lagi. yes, Kay unta base sa atong balaod ang dalan passageway to motorists. yes. So Ang nitabo karon kay while we continue widening, ang giwiden mo gihimo naman parkingan. utilize naman parking. So murag way epekto bitaw Yeah, sa yeah, atong pag-solve sa traffic problem unta. This only shows that we already lack parking spaces here in our city. And one cause of the lack of parking spaces, una, mo lagi ni, gihimo naman nato kanang ang enforcement sa kining National Building Code. No? Murag wa may sakto nga setback, Yes. wala may Designated mga parking area. mag-provide og parking spaces kini mga business establishments which is required by law nga Yes. naunta. So that being the case, ang atong mga motorista bisag asa na lang magparking. Parking, yeah. And this
parking, legal ba na o di naman na maggalisod naman tong RTA o pag-enforce kining parking law, no? Parking policy. So, tungod ni ana, makakontribute yun sa traffic. Traffic, yes. Now, talking about parking again, no? Yung lagi na ako earlier, George, nga diya sa uptown. Why? Even the schools, no? Yeah. Makakita magud ko dihag mga usahay, mga estudyante nga ga-drive. Which is minors, no? And these schools, I observed that probably they do not allow the vehicles to already park inside their campus. So what happens? Asa man Nasa sila gawas. mag-park, na sila sa gawas. And this causes traffic. That's one. Another, of course, it's but normal for a growing city. Mudaghan man gud ang mga business establishments along the Yes. main thoroughfares. Siyempre, mudaghan po ang mga sakyanan nga moagi diha. Yes. Mato man sila sa mga business establishments. Now, if these business establishments do not provide parking spaces, bisag asa na lang mag-park That's right. ang mga motorista. So, parking is really a problem. That's why, when I rendered this special report before the plenary, it was well proposed by Councilor Ayan Nakaya. Kini hisgutan na gid nato magplano na taog kanang asa man gid ta mag-parking, mag-provide og additional parking spaces. So what he proposed is above ground. Kaysa uban nga mga syudad nga kaya man gud ang sa ilang budget bitaw include ang underground yeah. parking space, just like if you go to MOA, you go to Makati. Yeah. Underground naman yun na sila, G4, Glorieta Complex, dito sa Quezon City. Pero mahal man gud na. Yes, costly gid kayo. The engineering cost is very costly. So we'd rather adapt the above ground parking spaces, so high rise. Yeah. In fact, he even suggested nga kanauntang post office o way gamit. Pwede man na siguro i-convert usta nga one of the parking spaces, common parking spaces, parking spaces. Unya, kinipog siguro we already start exacting kining parking fees kay naman goy mga ga-park diya sa Divisoria nga as if kanang parking space ila man na forever. It's not supposed to be the case. Kay a parking area there along Divisoria is a public property. That's not their property. Pero naitabo naman, ang uban, ilan naman ang angkunon, nga ilan ang parking space forever. So, this will somehow regulate parking along kini atong business center. Kaya there will come a time na, of course, if government can conceptualize converting Divisoria into a tourist destination, asa man ta mag-park. Digid angay nga diya mag-parking kay kinahanglan diya maglakaw na lang na diya. So there are other concepts that being suggested. Anyway, we have later on kining traffic management board para lang maistudyuhan og makahatag sila og saktong konsepto. Untawon gyud nato hatag og solution ani nga problema. Right. But meantime, let us provide additional parking spaces para lang ma-alleviate kining problema sa parking. Because if we cannot resolve this, ang traffic yun, di lang yun magpabiling ngayon na kasi mag-worsen din na. But probably, we are going towards Metro CDO. Yes. So how can we solve the traffic problem 5-10 years from now, if now we cannot solve it? Yes. So, the earlier the better nga atong itagaan gid og solution ini. Yeah, we need to think ahead of time kagawad, no, futuristic yun dapat atong approach nini kay with the metropolization nga to ang plano. Of course, mudagsa Cagayan de Oro would be kanang the center of it man gyud. So mas mudagsa pag yun ang ato ang kuan. Tinuod, George, kay imagine now what we are doing is just providing palliatives. Yes. No? What we should do is rather proactive. Siguro, kini as an immediate action, we provide palliatives like enforcement of the RTA. Yes. Nga luoy kayo kay
ang pagpanta by word of mouth ang reporting. Mm. O atuan ni. Ah. Wala man tayo saktong CCTV TV, pa in all of Cagayan de Oro. We still depend on the CCTV installed by private establishments. private Yeah. establishments. Mm. So, luoy ang RTA. Kaya Mm. they react upon report of Yeah. the observer. Mm. So, usay late na. Mm. Now, these are immediate actions that we can do. Yung lagi na as palliatives. We should go into medium term, Yeah. short term, medium Yeah. term, and Long long term plans to solve the traffic problem. That's right. So, parking should be already be addressed Mm. as early as possible. Right. But I think right now gingos naman sab ni sa to ang RTA no. In Yeah. fairness with our RTA no. The last time we spoke with Engineer Nito Oclarit na mangyoy marching orders sa mayor nga to intensify no ang kining pag comprehend no sa kining ato ang mga kining illegal parkings dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro to clear our kanang city roads aron usab nga mas luag siya ingod man arong mas dali ang kuan sa volume sa mga sakyanan na sa atong mga kadalanan. So sana no and sige lang say nahinay usab with kining plans that are coming in and kining sa ato ang mga infrastructure projects or in the pipeline right now to solve not kuan siguro in a snap siguro but gradually sa hinay-hinay. Yeah, in fact, na may plano ang atong RTA in town. Kay sa ilang man ta mag-depend sa ilang plano. Yes, We'll do this by priority lang. So, anam-anam, siguro, kinilang sa nga area atong naman tayo task force on road clearing. Yes, And, maugyapon atong RTA gyapon ang nasa frontline niya na maluwi ta sa ila kay so multitasking na di lang sa law enforcement na ila apil lang uban nga mga taskings. So anam-anam lang nato ni Tagalog pagtagad, but the better form is that we go into proactive planning. Kinahanglan gyud nga we should think 3, 5, 10 years from now. Yes. Mo lagi di kagawad no with the current situation and current moves sa to ang RTA nga to intensify their kining pangdakop no sa mga illegal. Mo gyapon kay gimuhan ng tikitan din ha pagka kuan ubalik ra man gyapon na it's a kanang kuan ba it's a matter of kining discipline lang yun siguro sa mga katawhan. Isa po diha siguro George because di man sila mahadlok. Yes. Kay igora sila diha nga buyagon, muhawa ka dali, wala na po ng RTA, balik na po, di ba? Therefore, that's why, I don't know, if we really need to legislate, kinibitaw meeting out stiffer penalties. Kay, nganong sa uban nga mga syudad, hadlok man. Yes. Illegal parking. Dini sa ato, murag, sayon-sayon nun, ramanta. So, I don't know if there's really a need to legislate an ordinance imposing stiffer penalties. Yeah. Pero, hindi mo lagi ni kay because of considerations, human or other considerations, ingana lagi ang atong gabuhaton. Kay, in the first place, Cagayan naman po, taon mga violators. Yeah. But hopefully, if that will not work, then we will be forced to legislate. Yes. Mo lagi na no nga kanang before daw mo palitog sakyanan gyud unta no. Dapat i-secure gyud ang parking lot una. Sa uban nasod ingana man go to Malaysia and Singapore. Yeah. Naka kung gani na nakapila. If it's your turn to buy because dito labi na Singapore no. There is a designated number of vehicles that should be okay. Dito dira na taman. So og magdugang gyud ang quota sa ang gobyerno. Pila-pila. But before you can buy, first you have to comply with requirements. One of the requirements that is strictly being required by government is parking space. No parking space. No vehicle.
So, Dili sa ato manggod kay wa may inguna Yes. silent kita, George. Ah. No, muna yung usa sa ato ang nakita pod no nga problema, and of course with this lagi gihatagan ni marching order gyud ni Mayor Clarix ang atong RTA to intensify their operation against illegal parking. Siguro gawad dis og usab ta sa unahan no kining kabahin usab kini sa gihapon no sa atong mga kadanan ug yun man kini nagkuan ni sa ato ang mga commuters no kabahin kini sa hinay-hinay nga pag-implementar sa ato ang local public transport route plan no ato ang LPTRP. So far isip chairman sa Committee on Public Utilities, so far kumusta usab ang atong LPTRP karon kagawad? Swerte kita sa Cagayan de Oro kay kitay una nga giaprobahan sa Yes. DOTR ang atong local public transport route plan, LPTRP. Ang sitwasyon karon sa atong LPT, we have 77 routes supposed to be now. But according to the report of RTA, as of latest, 55 is already working. Okay. So, napag 22 nga i-open. Na siguro yung mga gamay mga glitches why they cannot be opened as of now. Ang problema pa nato manggod kay kining 55, dili pa sila totally filled up. Okay. Now, coupled with kini i-terminate ni mga traditional terminate ang franchise ni di naman i-renew. Traditional jeepney. Karon gani nga napa sila kulang na atong ang atong transport services. How much Itong more? uban nga mga commuters, no? Yeah. Estudyante, mga empleyado, maghabal-habal na lang. These are illegal Oh, yes. Yeah. vehicles, no? Transport vehicles. But they're forced to avail of that kay may masakyan. Kulang. Yes. Makita nimo kang buntag, magasuri ka sa kadalana. Ako, motorsiklo man ko akong obserbahan. So, perting daghanag mga estudyante nga gaatang sa sakyanan. Kay if we rely only with the PMUV or the modernized utility vehicle, kulang kaayo. Gamay pa gyud. Yes. Nya gamay po ita. Daw be og atong i-terminate na ang prangkisa sa mga traditional. Samot. So, and in fact, nanaganitay Grab na sila sa ilang test stage, no? Which can help a lot kay ako mismo ga-avail ko ana. Yes. Especially during kaning night time kay di naman ko makadrive kaayo, George. Ulan na lagi. But I will avail of the Grab during traffic times. Usahay ako na lang sang ibilin ang akong sakyanan kay mag-avail na ko anang angkas or anang buvit which can bring me faster to my point of destination. So this somehow makatabang baya. Pero kulang gihapon. Kulang, yes. So if we fill up all the 77 routes, hopefully makaya na ang tagaan gyud og makuha gyud na ma-comply nato bitaw ang requirements, no, needed by our commuters. As of now, isampag na mga three-wheeled gani ka na mga illegal nga mabao-bao na lang kaya wa na may lain. Kulang pa gani. So only now para lang pod kining mga bao-bao lagi kay grabe tao lang hangyo basig pwede na nga sila mahimong maghatag og transport services pwede pa masahero na may giingon good sa representative sa LTO last time that provided they have a route that can be regulated by local government. Kaya di man sila ma-issuean po ng prangkisa, may balaod. So, but they can be issued with, I don't know what kind of permit is that. It's like a special permit for special them. permit by local government. Yes. Galing lang, ka nag-risk ana, kaya sa insurance lang. Kaya in case of an accident, they cannot be covered. Kaya di man na i-honor good sa insurance company. Ang kana lang, ang sakyanan, mga transport vehicles nga walay prangkisa. So, well, but of course, we can muni trabaho na sa mga barangay, mga kining atong RTA nga i-regulate
apil na ang ilang speed limits. Yes. And i-regulate po ang rota. Mm. Asa man sila para di o gani nga gibawal sila nga mamasahero sa highway to avoid the accidents involving them. Mm. So mamanay may mga rason good nga nung naiingon ana nga mga provisions sa atong balaod, it is because of safety reasons. So mo na siya. With this LPTRP kagawad kung hopefully ma-filled up na ning 77 routes, it would also ease ang kining problema nato sa trapiko because kining ato ang mga kuan kung sakto nang ato ang kining 77 routes, kining ato ang mga nagsakay sa mga kaugalingong sakyanan kung ilang makaon nga efficient na gyud kay ato ang transport system din sa Dakwens kay di na sila magdalag sakyanan kagawad. Exactly. Kay ko naman syempre ilabi na og natay mass transport system. Yes, Para PMUV og kanagad ma-fill upan og PMUV tanan. Why will I drive? Bitaw. Sakay na lang ko diha. And of course, if you do that, just like in Makati, di ba? May mga palibot-libot lang diha. Sa una ba that was once tricycle capital in Metro Manila. Ang Makati kay diya kunigta ko po. But now, mo lagi na kay ang ilang rapid bus transit nila. Wapo po kay na sila designated points of embarkation and disembarkation. I-encourage na lang nila ilang mga constituents nga mag-walk na pa yung sa ilang subdivision. Pero ang ilang mga pathwalks, mga gwapo sa. Yes. Nga na unta atong planning po din sa ato nga para sa along Masterson Avenue. There should be a designated disembarkation and embarkation points. From there, they can already walk towards the subdivision. Yes. Ana unta. Kaya, kining gwapo pa itong mga pathwalks. Yes. Just like in Makati lagi. Walkable sa ba, no? Walkable. Pedestrian-friendly kayo. Well, that is still an ambition. Yeah. But these are doable ambitions. Yes. Well, with this LPTRP sa hinay-hinay, no? Gani, supposedly, initially, sugdan ang doon na ito'y pipila ka, I think, 10 ka routes nung buksan last January, pero I think gi-move sa LTFRB ang implementation for this initial route. So sige lang, maki-update lang yata ni ini, no? Kagawad with kining sa ato ang initial implementation kay of course di man tani pwedeng tananon kining with kagawad pa sa iyang giingon nga di pa myud fully filled up ang kining 77 routes, pila to 55 pa ang naan operational. So di po nato ni siya pwedeng in one day kinahanglan kining 77 or kining 55 na gini siya. So sa hinahinay mo ning gradually ang pag-implementation ini sa LTFRB in coordination with the local government unit. So but the kuan gini is ang implementing agency would be the LTFRB yun. Sila ang kuan ini ato ang LPTRP. Kuan mo gini siya, George, kanang LPTRP na sila specific computation that if all the routes will be filled up with appropriate vehicles. Mula gina nga, that will already satisfy the needs of our commuters. That's one. Second is, of course, ma-alleviate yun ang traffic problem. Kaya, di naman yun musakay ang, di na sila magdalag motorsiklo, di na sila magdalag sakyanan nga kaugalingon. Kaya, diyan na lang sila sa mass transport system na mausakay. So, that in effect, will really alleviate traffic. That's right, no. Hamugaway pag yun, no. Ato ang kining modernized jeepneys nato karon. So wala ang kabalakan. Sige lang ato lang niya ng hopefully ma-filled up na ning 77 plus ang ato ang mga cooperatives, mga operators nato maka-supply na unta sila no sa kining needs nato nga kining mga modernized jeepneys. Mahayahay na gyud ang ato ang kahimtang when it comes to kining public utilities nato dinhi sa ato Dakwens sa Cagayan de Oro when it comes to kining ato ang mga salakyanan. So siguro kagawad this August up sa unahan na kabahin lang gyapon kini no sa kining ato ang trapiko kalsada usa sa ato nakita usapod sa kining inyo naisgutan dito sa lawag sa konseho kining kabahin sa
inyuhang gitan-aw karon nung pag implement or aduna ba kay revision o paghatag og mas bugat nga penalties kabahin usab kini sa Bura-Bura or kini nga adunay improvise nga mga mufflers no nga sagaran magawas pa sila magabi no tunga-tunga sa gabi ting pahulay sa mga katawhan. Lagi naman tay balaod ana gud nga bawal man gud mag adjust sa Yes, improvise. mufflers, mag-improvise para maka-create bitaw og very loud noise Yes. kay disturbo mo gini siya sa kanang bitaw peaceful living sa mga Yes. residential areas most especially. Lalo Isa na gani nga sa taghion. dili residential Yes. makasamok yun na kung gini Basta saba kayo. Ah, ambot lang lagi og unsay hinungdan nga nung pagpalit ba diya sa sa store. Yes. Design yun ang muffler para mo Hilo. gani yung muffler para ma-minimize Yes, ang ang noise. noise. Mas Yeah, mahimo gani nga zero noise. Yes. Ambot lang ilamang na sila tangtangon diya ilang i-adjust para mahimong saba. So according to some observers, some analysts, kini buhat lang ni siya sa dili normal. Yeah. So pasig niya gisuspect lagi nila nga pasig kini mga bangag, pasig naka-take lagi og illegal na drugs, droga. yeah. So these are part of the suspicions of the analysts. So sa among kan lagi ugma amo nung imitingon no kay who will enforce the law. Of course, automatic atong kapulisan, kay bawal man ni siya, our RTA, and of course, nila ilang gisuggest nga ang cutting edge of enforcement of this law should be the barangay. Barangay, yes. Now, nag-compare man good ang mga publiko, no? Sa Davao ko, no, dili lang impounding ang niya, pabayron bitaw sa penalty. Dito ko no is confiscation. Pilpilon yun Na ano. wala gid ipaagi ko na sa pison ba ambot lang og sa katinuod ani or iwildingon ba nga di na magamit. Grabe ni pero dito man gud grabe ang ngipon sa ilahang balaod. So wagi bura-bura dito. Yeah. Okay, madlok man. Dinhi sa ato akong tan-aw we might go to that as a last alternative in case di madala og kanang hangyo, buyag, dili madala og kanang pagbayad lang og kanang penalty. Yeah, last resort na yun. This is a last resort in case they don't react appropriately kay so ambot lang ako mismo di man ko ganana Yes. ato ba barangay nato to masuko man ang mga konduktor so the MP will run after them if they do that. That's why in Patag we can brag na dili kayo. But according special report man gid siya ni Councilor Joey Abu in Bulwa kuno in some other like in Baikingon, in Kalituan, some parts of Lapasan and Gusa na mga bura-bura. Kung gini samok ini siya. Samok, saba kayo. Pero bawal gini siya. Yes. So it's a matter of an enforcement. Or if not, then probably we are forced to legislate for stiffer penalties. Yeah. Because the legislation itself is na naman siya. Gibawal naman yun siya sa balaod. Bawal yun. Ang atualan rin is ang execution sa balaod, implementation ini. And of course, kung dili ingon ana sila kahadlok sa ato ang balaod nga sa itong mga existing penalties nato karon basin unya o mauligigingon ni kagawad nga basin niya makahimo sila og kining pag-revise sa kining ato ang present nga ordinance or balaod nato karon nga paghatag og mas bugat unya no nga kining penalty. So siguro kini it's a matter of kanang kuan man gyud no kining wa man tay laing makuha siguro ani kagawad kay of course maoro man nang dagana siguro bisag unsa man tambutsoy mo ibutan. Ambot sa may makuha na maayo. Ito no nya. Mo lagi kay daghan ng sa ubang mga kabaranggayan na bay ang mga magreklamo lagi nini kay manggawas po ni sila murag itaod po nila kagawad
during sa time sa kagabion niya matugaw lagi in town ni ato ang mga nasa residential areas no kay saba kayo ilalom sa kagabion. So muna nga siguro with of course sa gikan pa ni kagawad nga tomorrow they will have a committee meeting no kabahin Yeah. na pagkisgot usab niini aron sab nga siguro sa atong mga kapulisan sa atong mga kabaranggayan nung strictly o mabantayan gyud na nila. Kunya, isa lang George, Yes, kining, go ahead. we will also go into a public hearing of, okay, basta ilang atong awaton ang Yes, kabugaton sa penalty nga gi-impose sa other Ubang cities. cities, yeah. O okay sa kadaghanan, Vox Populi, Vox Deo. Atong paminawon ang ilang tingog. Tingog, yes, that's right. No. And of course, disog-usab ta sa ubang mga ilasgutanan kagawad. So recently, I think murag last session ninyo dira sa 20th City Council mitambong usab ang atong konseho dira sa Barangay Patag, no. Bahin usab kini sa kining dunay kabalaka usab ang pipila nato ka mga residente dira. Tanglit gyatagan slag unanay gawas nga gikan sa sheriff no nga when kini sa demolition dinha sa part sa kampo no. So, can you tell us more about this development usab kagawad? This is an offshoot of misunderstandings and misinterpretation sa mga mando ba, sa mga korte. In fact, this is an action of the judiciary. Mugani nga, because it is naman separation of powers sa three branches, no? So, unsay decision sa judiciary, naman Dili man kuan ang makapangilabot ang executive o ang legislative. So, ang history ini, in 2007, at the lower courts, sa regional trial court, kini nga kaso, nakadaog magud mga residents. So, gipaboran sila. Of course, That's in the other RTC. party, the other party, the military, of course, appealed to the Court of Appeals. Normal man ang proseso Yes, sa ating justice system, yeah. judicial justice system. Dito, nakadaog gyapon ang mga residents. So that was the decision in after 1 year. So the Court of Appeals favored the residents. But in 2013, gipasakan ni siya sa Supreme ipasakan Court. sa Supreme Court. Supreme Court issued a decision doing a complete reversal. So they favored the military instead. Pildi ang residente. But since it is the Supreme Court that The is highest issuing the court. order, Yeah. we cannot not go on further appeals anymore. Yes, it's the highest So, court na. that is already final and Executory, executory. yeah. But then, government, no, kita, tried to do some remedies. One is, gihangyo gid ang judge, presiding judge, dininas ta kasi sila may mag-implement, no? Nga, in fact, there was a late implementation of the order. Kay ang nag-issue na lang og writ of demolition kini si Judge Casino sa branch 17 man na siguro, no? 2022 na siya. Okay. So since 2013 to 2022, that's 9 years. Sobra na gud unta ni nga pagpatuman sa order. Yes. But this is an offshoot of several nga hangyo nato nga i-reschedule na lang ang demolition. Napud mga kung siguro kanadto nga sige, since most of them are former are families of former military, natagaan gyud og consideration nga sige kansa mo na. And pero tungod lagi kay ang pagsabot nila kanadto kay gipaboran sila sa lower court una, sa appellate court sila gyapon gipaboran. Basig niya pwede pa silang mapaboran. Pero di naman good pwede kay the decision of the Supreme Court, the highest judicial body, is already final and executory.
wala na gid tay mahimo. Mm. So we just wait for the issuance of the writ of demolition. Mm. Ang gitagahan man og tahas ang branch 17. Mm. So dito sa sala ni Judge Casino. Mm. So during the plenary kay ang ato na lang mabuhat muhangyo na pud ta gamay og extension Yeah. para lang matiwasta kaning pag-eskwela sa mga eskwela og matagaan og Taas time ang nga panahon. makapangita og transparenan Yes. nga balhinan sa ang atong mga constituents nga affected. This time they should do it. Mm. Ang kuan lang ini karon is what are the responsibilities of our local government Mm. sa mga affected constituents nga wa gyud kaya Yes, nga ma-displace. sa pagba. So they'll be displaced Mm. and they'll be part of the IDPs or the Mm. internally displaced persons, Mm. which according to law should be taken care of by our government, the Yes. government. Mm. So mula na atong responsibilidad lugar. Mm. Pero namang gyud mga Families that can able able na to. gyud nakakuan na gyud sila Ah. ban. So mo lang ni ang mo to nga i-refer ni gyapon sa committee ni Majority Kagawad. Floor Leader ang Ah, Kagawad Cabanlas kay para lang siguro maplanuhan og unsaon. Mm. But of course, knowing that we have scarcity of relocation sites at Yes. this moment, Mm. problema na pud ni siya. Problema na po. But Dugang na po. wala dugang problema. Ah. But of course, as government, we have to do our job. Yes. So mo ning nitabo, dugay na with ni siya. Mm. Ang problema po diri sa Patag Manggod, naagay mga magpaila nga kaya ko nila sila kaya ko nila maglabi dito sa Oo. Malacanang o Oo. asa ba dito sa DND Oh. para dili madayon ang demolition. Oh. This is giving false hope Hope, yes. to the Makadelay affected noon instead. to the affected households. Mm. Puto nga makuha na hinuon, makadala gubot na Yes, hinuon. oo. Because some of this kana wagi kaya basta niya they even pwede ba isugal nila ilang kinabuhi Kinabuhi, lugar yes, para lang oo. di mo hawa diha. Oh. This is the worst case scenario. It's very possible to Yeah, happen. yeah. So di yun ni maayo. Mm. So kita tong nag-ato ko dito akong gina ng barangay isultigid sa ila ang kamatuoran. Mm. And I think the barangay is na profiling Mm. kinsa may tagaan nato priority Oh. para makatransfer niya ang mga lesser priority na ikaya. Yeah, yeah. And of course, we can plan out what we should support these affected families in Okay. demolition. Kay ang worst case scenario manggod comes April 1, Mm. madayon jud og di mo sugot si judge, no? But kamo ga-appeal na mo sa kuan. Nag-appeal namin, may resolution last, yeah. last Monday, Oh. making an appeal to the presiding judge Ah. nga i-reschedule usta Mm. for 6 months. Okay. Mm. So that is the best case scenario Yeah, sa the yeah. moment. Nga ma-approve si Judge. judge nga dito na lang after 6 months Mm. ang demolition. Yeah, yeah. But if not, Ito mahimo. April 1 yun. April 1. That's And, exactly of course, not only the families affected should be ready, Yeah. also kita pod. Kay, Kita. syempre, we are mandated by law to Mm. also help out those affected by the demolition. That's right, no. And siguro with this sa tanang katunggingon na ni kagawad nga proseso murag it's kaning beyond our kuan naman god, no. Wala Yeah. gyud mahimo ang local government nga tuwid kung gusto gyud mo pabilin dira because that's legislative that's a judiciary part, no, sa Yeah. ato ang gobyerno niya gikan na gyud na sa Supreme Court. Wala gyud tay mahimo na, no. Dira na gyud ta sa ang pagtabang lang ang paghimo na lang og mga pamaagi kung paunsa nato matabangan ato mga kaigsunan nga ma-displace din ha. And gani sa last usab nga pakiginabi nato kang kagawad Cabanlas iyan naman po sa ihadang komitiba, iyan na po sab nga gimanduan nga ato ang tsud, no, nga mutabang sa coordinate nga to sa atong kabarangayan alang usab sa pagprofiling ilagi og mapangitaan o pamaagi kung asa nato ibutang ang mga ma-displace nato nga dili gyud kakaya og kining walay ka transferan yun, no, sanglit mo lagi na
sanglit na may order na ruling gikan sa Supreme Court, executory na lang ginana. So ang ato mahimo na dira is ang paghangyo na lang sa ato ang RTC no sa paglugway una ay sa iserve ang writ of demolition no. And sa lain usab nga ilisgutanan na kagawad no with kining isip usab ni sa imong mga gihingusgan ang kining kabayan usab sa drug clearing program nato dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. And sa bag-o nato nga mga kining barangay officials dako usab bilantahas kagawad sa pagpatuman usab nini isip sila ang Barangay Anti-Drug Abuse Council no. So isip mga bag-o ni sila usa sa inyong gihimo nini kagawad sa CADAC is ang pag orient usab nila sa ilahang function na isip BADAC no. Yes, George. Una, we recommended sa CADAC no a TWG that will now oversee the BDCP or the Barangay Drug Clearing Program. And ang TWG members will eventually be issued with an executive order. Ana magud na sa kuan kanang na committee kanang naagboy kuan ana kanang TWG on kana lagi BDCP on implementing BDCP. Now we have in priority 10 barangays. Ang para kay kini almost clear naman ni sila. Yes, oo. Na mga gamay nga mga glitches. Sumuad on is sila sa katong present nato nga mga 24, cleared 23 cleared barangays. Cleared barangays. So hopefully if these 10 barangays will be cleared, may munaning 33. And of course the challenge there is for the other barangays, the bigger barangays. Yeah. Nga they should already start already clearing also the respective barangays. Carmen, for example, is very active. Lapasan is very active. Kaya tungod manggod kay mga dagko kayo. Dili pud sa may nguna kadali. Yeah. Malagi. Ang patag, ang problema na lang sa ato, George, is kining coming in and out of some walk-in pushers. Pero kana ma-solve, hapit na po ang patag. Yes. Ang bayabas, almost everybody in the watch list already has undergone the community-based necessary community-based rehabilitation program. Ang uban na lang kanang nihawa tungod kay kana just identification of where they are or certification barangay nga for so many years wala na sila diha. Then soon we can declare Bayabas as drug-free already, drug-cleared. Now, ang gwapo ni ini kay it should not be centrally managed already by the CADAD, no? Kaya tayo division na sa under OCA, Office of Community Affairs, who will supervise the drug clearing. But TWG is on top to oversee. Yes. Pero ang cutting edge of the clearing are still the barangays. Barangay yun. Yeah. That's why now, tungod manggod sa bag-o na pod ang mga set of barangay officials, they should undergo the proper orientation, proper training on how to do it. Yes. Eventually lagi sa atong mga pagpangbuhaton, malagi kay I am powered by strong personnel here, no? Strong managers here in the local government. Headed by si Dr. Rysel Escaliar, kini si DILG nato, Director Jane. Kana siya gyud kay grabe ka passionate ani. Kini ang Kokpo, yes. Ang PIDEA. So there I'm being powered by strong and competent doers. That's why we expect that by the end of the year,
maybe not only 10 will be cleared. Yes. Kay challenge man po sa uban nga mga barangays. Ah, Bayabas, for example, dakot-dakot ba yan na? yes. Why can Bayabas clear Yes. its barangay? Yes. Taglimaw, although gamay-gamay, Ah, but still, kinimangod kay passageway sa mga pangkod, kanang mga pushers. yeah. But since it can already clear its barangay, we can declare it as drug cleared Yeah. in due time. Mm. So this is now a challenge of the other barangays, which I think they can do. At patag, George, kinahanglan yun ni maklear na ato. Yes. Basig niya, basulon ta sa mga taga dito. Wait no? Sa hinahinay, well, dili gyud ingon na pod ka sayo, no? Ang trabahon sa usa ka drug or kining drug clearing operation nato sa atong mga kabarangayan mo na nga importante kayo ang cooperation usab sa ato ang mga barangay officials. Nya gani, I think pwede sila nga mo request no sa ato ang padala lang sila og sulat baka or communication ngadto sa ato ang kining or wellness masab nga matagan sila sa kung dugang pagpasabot no kabahin ilabi na Yes. kato mga bag-o nga mga kuan set of officials no kay aron usab nga mas mapanghingusgan pa gyud nato and hopefully no sa kaingon ni kagawad na just stand ato ang drug cleared barangay nato karong tuig at mas madungagan pa ni siya eventually in the next coming years hopefully no ang tibok dakbayan sa Cagayan de Oro na niya ang ato ang drug cleared. What is good with our present setup now is gi-retain man good sa mga new set of barangay officials ang mga com-based managers. Yes, Mga kana com-based managers on the anti-drug abuse campaign. Although they're new, more gikan gyapon sa atong mga Yes, na-train daan. So that's one thing good with our na continuity. setup na. Mm. Yeah. Hindi siya So, maputol. mugini George, hopefully we can clear Cagayan de Oro from drugs. No? That's right, no. And kana aron usab nga kining mas mapalambo nato no gingon man ato ang ma-improve ang ato ang kining quality of living nato ni sa atong dakbayan. Anyway, sa ato usab nga kining sa atong personal no nga panglantaw sa ato na obserban, di naman gyud pod ningon ana karampant gyud kumpara sa mga nakalambay gyud nga mga katuigan no ang kining illegal drugs no hinay nato naman gyud na-neutralize ang kining maong mga illegal nga gimbuhaton dinhi sa atong dakbayan. So siguro with that development kining medyo na kuan gamay no ang kining trabahoon sa ato ang mga kabarangayan alang sa pag-monitor nini. And a challenge mo ni kagawad no sa katong mga drug cleared na karon pag-sustainer usab sa ilhang pagka-drug cleared no. Yes, George, kay gusto pud kaayo nga og kanusta ka na declare as drug cleared. Yan ay noon nga na may tabo. Yes. It's not good. Pero yeah. sakto gitong imong giingon. When I retired in 2013, so I came to Cagayan de Oro. Maka-basketball pamanta ka na to George, kadi pamanta sensitive sa uric. And that time, mag-basketball ka, no? O ka nang muhit-ngit na gamay. Dito sa tumoy, makita lagi ko makita ng mga gasuyo. May transactions. Ing ana kadali ang paggamit, pagbaligya og droga anang panahon. But now, try going to Patag. Ambot lagi kapaingnan ni mga pushers ug mo sila dito. So it's not that easy already nowadays. So dako gyud ang kabalhinan gyud sa atong siyudad. So far as kining drug menace is concerned. Yes. And hopefully unta lagi through untay mahimo ang cutting edge gapon sa effort ang barangay. That's why we are strengthening the BADACs. Yes. And of course the BADACs should always be chaired by the barangay chairman. Yes. And only then kay karon gani kani development no kay gusto manggod namo nga na-separate nga budget for that for the anti-illegal drugs campaign no. Pero nasayop mi sa una sa kada kay prorata na mo, pare-pareho ba? Adi gid mo pasar sa LFC, sa Local Finance Committee, kay sakto gid ang ila nga no two barangays experience the same drug situation.
Just like nya ang uban pud nga barangay dako. Dako na Nya og pareho ang budget sa Carmen o barangay 1, barangay di gid maayo. Yeah. So anyway, we have a format already in coming to that. Maybe next year basig Yes. maka-recommend nami og sakto nga budget para sa mga barangays. Right. And I look forward sa tana no isip daghang malipay niya na nga to ang mga residente nga at least no ang ilahang barangay matawag ni gid nila no nga drug cleared sila no kay kalipay pa na sa to ang mga lumulupyo din na sa itong mga kabarangayan. Well, anyways, I know busy pa kayo si Kagawad niya daghan pag mga gimbuhaton niya. Daghan kay salamat Kagawad sa imong pagbisita na usab no. It's my pleasure Yes. George nga naa diri kay syempre ako ang gud maipaabot sa atong katawhan. Ug say developments. Of course, what can be seen by our people normally is what is being done by the executive. Kasi sila may execute unsay ipang plano, ipang panday dito sa legislative. It's good that we from the city council should also be here para ipadayhag nato sa katawhan. Unsa gyud among effort po dito. Tinuod lang. Isud baya po di ay ang pagpanday og balaod. Isud po di ay ang pagplano. Isud po di ay ang paghatag konsepto para ipaabot diri sa executive na ilang i-implement. Kay di pud mi ganahan nga ang executive magbaguod unya o pagsabot o unsa gay provisions sa among mga ordinansa nga pagpanday diha. So now I realize dili day sayon ang mahimong konsehal. Bitaw. Yes, kini mag-graduate na lang ko. Responsibilidad. Until now, I'm still learning. Yes. And I keep on learning, I keep on studying, and I keep on identifying what should suit best to our people. That's right. Ay na. So, it's not just a matter of, oy, niya si Kagawad. It's not just as easy as that. It's not as simple as that. The work of Ikagawad DI is very much complicated. It's very challenging. Isip, of course, sila mo igapanday. Wala po'y mabuhat ang executive without the legislative, no? So, mo na nga, dira usab sila, tanang mga programa usab, kinahanglan nag-approval, and of course, suporta usab sa ato ang legislative. And we're very happy din sa Dakban sa Cagayan de Oro that we have a great working relationship with the executive and sa ato ang legislative alang sa kayuhan sa atong mga katawhan sa Dakban sa Cagayan de Oro. Once again, siguro Kagawad imuhang last or imuhang sa last part nato imuhang parting statement ngadto sa ato mga suking tigpaminaw tinglantaw. Una sa tanan, it's really my honor and pleasure na ani ako karon sa radio program to make our people feel that the council is really there working. And it is working in good partnership with our executive, in close coordination with our executive, so that we understand each other. Para lang atong gapandayon diha nga mga balaod nun diha sa legislative are really worthy of being implemented by the executive. Right. And that it should be implemented for the benefit of our people. So, thank you, George. Thank you sa CIO, no? Kay, of course, you give time also for the City Council to express their views and to express what are being done by the City Council for the benefit that will best serve our people. So, para sa mga katawan sa Cagayan de Oro, rest assured that your City Council is here, always working for you and for our city. So, tos maingod to sa tanan. I hope that kining short time na nag-abi-abi mini George din here. And of course, explaining what are the details of what we're doing there at the City Council. Mainta og nakatabang gamay para sa pagpasabot sa atong katawhan.
Right. Again, kayo salamat. Once again, ato nakauban. Ato ang chairman sa Committee on Public Order and Safety ngun man ang chairman usab sa Public Utilities sa Kagawad Romeo Calizo. Daghang salamat Kagawad. Og mo kadto naglangkob sa atong programang inyong konseho karon sa ngalan lamang sa kinatibuk-ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss IVS Guantero kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa inyong paminaw paglantaw antod sa sunod gayon ug mayong adlaw sa tanan.